Welcome to Donmar TV News Channel. Pagbansag kay Pangulong Duterte bilang press freedom predator ng isang media watchdog, walang basehan umano ayon sa Malacanang. Wala umanong basehan ang desisyon ng Reporters Without Borders o RSF na isama si Pangulong Rodrigo Duterte sa listahan ng press freedom predators. Sa inilabas ng Paris-based media watchdog ng Gallery ng World Leaders na naglunsad ng crackdown sa press freedom, sinabi nitong ang predatory method ni Pangulong Duterte sa Pilipinas ay paglulunsad ng giyera kontra mga independent media. Sa isang press briefing, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kahit ang International Criminal Court o ICC na plano magsagawa ng investigasyon sa madugong war on drugs ng Pangulo ay ginagamit ang mga inilalabas ng news outlets na kritikal sa gobyerno sa kanilang reporting sa Pilipinas. Kaya naman nagpakita lamang itong buhay at maayos ang press freedom sa Pilipinas. Gayit ni Roque, hindi dapat sisihin si Pangulong Duterte sa pagsasara ng broadcasting network na ABS-CBN at ang pag-revoke sa lisensya to operate ng news website na Rappler. Aniya ang Kongreso ang nagbasura ng franchise application ng ABS-CBN habang ang Securities and Exchange Commission naman ang nag-issue ng revocation ng lisensya ng Rappler. Sina Davao City Mayor Sara Duterte, Manila Mayor Isko Moreno at Senator Manny Pacquiao ang malalaking pangalan na maaaring maglaban-laban sa 2022 presidential elections. Ayon sa political strategist na si Armandin Nocum, bagamat wala pang direktang deklarasyon ng mga naturang personalidad, may mga indikasyon na maaari silang sumabak sa mataas na posisyon sa halalan. Pero sa tatlong politiko, si Moreno ang maituturing anya na dark horse. Di ba si Duterte noon, dark horse siya parang pwede siya pumasok, pwede siya hindi, papasok ba siya o hindi. Kasi ang mga consistent talaga noon na matataas, sila Binay, di ba? Si Mar, and then si Grace po. So parang wala gaano sa kwan si Duterte. Dark horse, yung hindi natin akalain manalo pero nananalo. So it could happen to Mayor Isko. Sa kabila nito, ayon kay Nocum, may posibilidad na targetin muna ni Moreno na tapusin ang 3 termino bilang alkalde ng Maynila. Ayon naman sa dating mambabatas na si Rolando Andaya Jr., patuloy ang pagpapalakas ng tandem ni na Mayor Duterte at dating Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. para sa 2022 elections. Habang sila busy ron sa sarili nilang lakad, kami we're moving forward na. The tandem must be solidified. Unti-unti na ring lumulutang ang mga pangalan ng mga nasa administrasyon na interesadong pumasok sa senatorial race. Sa text message ni Attorney Melvin Matibag, Secretary General ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban, may 5 hanggang 6 na cabinet members ang nais na maging senador sa 2022. Ilan sa matunog ng pangalan ngayon ay sina Labor Secretary Silvestre Rebello III, Presidential Legal Advisor Salvador Panelo, Cabinet Secretary Carlo Nograles at Presidential Spokesman Harry Roque. Inaasahan na magkakaroon ng linaw ang mga pangalan na maaaring isabak ng ruling party sa halalan sa paparating na pagpupulong ng mga lider at miyembro nito ngayong buwan. Panis na issue itong pinapalabas ni Trillanes. Nananawagan si Senator Christopher Bongo sa publiko na huwag nang magpauto sa mga banat muli ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ito ay matapos maglabas ng video si Trillanes na nagsasabing sangkot sa plunder ang senador at si Pangulong Rodrigo Duterte. Liliwanagin ko lang, as always, hindi po chismis ang basihan ng mga alegasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap. Ayon kasi kay Trillanes, simula na maging Special Assistant to the Presidency ko, ay ginamit umano nito ang kanyang posisyon para magpondo ng mga proyekto at i-award ang kontrata sa CLTG Builders at Alfrego Builders na pagmamayari ng tatay at kapatid ni Go. Labag ito sa Article 7 Section 13 ng 1987 Constitution dahil hindi maaring makisali sa kontrata ng gobyerno ang presidente, vice-presidente at sino miyembro ng kabinete. Pero depensa ni Go, malinis ang kanyang konsensya at wala siyang batas na dilabag. Dagdag pa ni Go, hindi maaring maging plunder ang lehitimong transaksyon ng gobyerno na wala naman silang kinalaman. Sa katunayan, tinaan niya ito bago dahil 2018 pa lang, inilabas na rin ito ni Trillanes at wala namang napatunayan. Eleksyon na naman kasi, kaya aniya nag-iingay na naman ang totoong bikoy. Kaysa makatulong, nilalason lang niya ang isipan ng mga Pilipino para sa kanyang pangsariling interes. Ngayon, napapalapit naman ang eleksyon, nire-recycle na naman niya ang lumang fake news, lumang tugtugin, lumang basurang itinatapon sa akin,
Ang hindi aniya maitatago ay ang pagpasok ng pamilya ng Trillanes bilang supplier ng Navy noong ito ay sundalo pa. Salita ni Trillanes at salita ni Pangulong Duterte at ni Senator Go, alino ang ating paniniwalaan, okay? Sige, eto, kinakausap ko ngayon yung mga taong wala pang sandali. Baka naman kasi masyado kang bias, baka kasi dahil ano mo lang yan sila presidente, kaya ganyan-ganyan ka magsalita, banat ba? Bakit itong sinasabi ni Trillanes ayaw mong panigan? Ganito lamang po kasimple yan. Ang isang tao, para malaman mo kung ano talaga ang kalidad niya, kung anong klase siyang tao, alamin mo yung kanyang history. History, ibig sabihin yung kanyang pinagagawa noon. Ano ba ang mga ginawa ni Trillanes noon? Babalikan natin unti-unti. Ipapakita ko sa inyo kung bakit sabit na sabit si Trillanes. Ha? Ano ang una niyang ginawa? Remember, it was before the election of 2016. 1 week before. Isipin mo ha, alam nyo ba to? Na nilabas niya yung BPI issue ni Pangulong Duterte 1 week before. Alam nyo kung bakit 1 week before? Kasi hindi makukuha yung certificate na hinihingi nila for 1 week. Ibig sabihin, yung mga tao pwedeng magbago isip kay Pangulong Duterte kasi bago mag-eleksyon eh. Tingnan nyo kung gaano kainit ang issue nun ha. Yung BPI issue, ito yung 1 week before. 1 week or 2 weeks before. I'm not sure ha, to be precise kung kailan yon. Basta ito, panoorin nyo. Di ba? Enjoy na enjoy si Trillanes niya, no? Feeling niya talagang sikat na sikat siya. Feeling niya mapapabagsak niya si Duterte niyan eh. Tunurin natin. We have requested, we even have demanded from this bank to reveal the contents of the bank records of Mayor Duterte. And they're asking for time to study our request because yung request ko daw medyo kakaiba sa ordinary request. Kasi ang ordinary request, ilabas mo lang yung balance ko. Hindi, ang hinihingi ko certification, mag-issue ka ng certification based on your bank record na walang 211 million whether singly, collectively, or cumulatively deposited to his name. Sa madaling salita, pumunta, yan yung sinasabi nila ayaw daw ilabas si Duterte. Hindi, pumunta yung abogado para humihingi sila sa BPI. Meron bang pera si Duterte na ganito? Kasi yun ang pinirisinta ni Trillanes, naalala nyo? Meron bang pera si Pangulong Duterte ng ganito, ganito, ganito? Magkakasama? O single? O iba't ibang panahon, hinulog yung 2 million. At kaya magkano ba yun? Basta yun. Ano sagot ng BPI? Sinabi nila, meron ba? Wala. Wala, sir. Mag-issue ka ng certification. Sir. So yun yung hinihingi. Wala. Mag-issue ng certification. Hinihingi ngayon ni Panelo. Pag-aralan muna namin. Anong gusto niyong gawin ko? So, binigyan sabi ng BPI kasi parang bago sa kanila yon, di ba? So, umingi sila ng ilang weeks o 7 days. Gusto niyo kami ng ilang araw? Edi sige ka ako. Ilang bang araw gusto niyo? 7 days. Sige. Wala akong problema doon. So, ang problema nun, kung maaalala nyo, ang problema nun, election na. Isipin nyo, after nun, ano nangyari? Panalo si Pangulong Duterte, meron bang tinuloy na kaso o ano man lang to si Trillanes? Wala. Olat din. Isipin nyo, yan yung first niya. First attack niya before election. Before election yan, ng 2016 election, presidential election. Ganyan na ho siya kabiter kay Pangulong Duterte. Anyari. Wala. Nga. Diba? Yan yung unang atake niya bago mag-eleksyon. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ugali ni Trillanes. Pangalawa, ito. Ito naman, naalala nyo to? Bahagi po ng gawain ng aming team ay ang pag-scan ng mga Ito yung unang testimony ni Bicoy. Binabasa. codes na nakaukit sa tato ng mga senior members o principal ng sindikato. At ito rin ay before 2019. This was 2018. Ito yung before mag-election for Senate. Dito yung part na si Bongo ay binabanatan. At saka yung anak niya na si Pulong, di ba yung may tato-tato? Kasi nga akala nila noon, si Pulong tatakbong senador. So binabanatan na ngayon ni Trillanes. Tulad ni na Paulo Duterte at Christopher Lawrence Bong Tesorgo. Pinapadala ito sa financial controller ng sindikato na nakabase sa Hong Kong, China upang ma-validate ang mga transaksyon. Ilang beses din ako mismo ang nag-i-scan ng code na ito sa tato ni Bongo, kaya tinitiyak ko po sa inyo na may dragon tato siya, pati na rin si Paulo Duterte. Ang dahilan ng pagbaliktad.
Yun yung una niyang testimony. Okay? Binabasa niya. Na before ito election tingnan nyo ang nangyari. Tingnan nyo lang. Ni Bicoy na konsensya na raw siya sa ginawa niya noon. Lumapit na ako sa pamilya ko. Lumapit na ako sa 2 taong malapit sa buhay ko na nasa otoridad. Ito, wala na siyang binabasa. Kinikwento niya na kung ano yung totoong nangyari. Isipin nyo, wala na siyang binabasa ngayon. Nasa Philippine National Police. Marahil magsinungaling man ako sa iba, pero sa sarili kong kamag-anak na nasa otoridad, na doon nakataya ang pangalan nila at nakataya yung pangalan nila para ipaglaban din ako sa mga nasa otoridad, imposible na po siguro yun. Ang lahat ng nangyari sa ang totoong narcolis, video episode 1 to video episode 5, yung nirecord ko nung nasa isang kumbento ako, lahat yon pawang scripted. That was before 2019 election. Nakikita nyo na yung pattern ni Trillanes. Yung sa mga hindi ko nakakilala kay Trillanes, ganyan ho siya. Bago mag-eleksyon, lagi siya may paputok. Meron siyang laging fake news na nilalabas. Ganyan no si Trillanes. Ladies and gentlemen, yan po ang senator na gustong tumakbong presidente. Baka alam nyo dyan ang nagtatapos. Ganyan ba talaga si Trillanes? Naalala niyo yung kinuwento ko sa inyo noon na nung panahon ni Pinoy, alam nilang mataas si Binay sa mga survey na susunod na Pangulo. Naalala niyo noon? Tapos kinuwento ko nga, nakausap ko yung isa sa mga abogado na nag-handle o parang tumulong noon. Napag-alaman nila na ino-operate na pala ang mga Binay ng mga liberal noon, panahon pa lang na bago tumakbong presidente si Binay. Ino-operate na daw siya para masiraan ang pangalan ng Binay. Kasi naalala nyo nun, angat na angat ang pangalan ng Binay nun. Wala pa si Pangulong Duterte nito. So everyone was expecting after Pinoy, either Mar Rojas o si Binay. Okay? Ang problema, whether you like it or not, mababa talaga si Mar Rojas lagi. At ang laging nangyayari, yung presidente, yung i-anoint niya hindi masyadong ganong kalakas. Especially, alam naman natin, hindi maganda mamamalakad ni Pinoy, kalagpak-lagpak. So si Mar Rojas mahina. Ang sabi noong nagkwento sa aking abogado, sabi niya, kaya inoperate noong panahon na yon si Binay. Sabi ko, hindi nga. Ako si Banat, hindi basta-basta naniniwala.